Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. August, anak? Tawag niya sa anak na nagmumukmok sa isang tabi. Kanina pa niya tong kinatawag, ngunit nanatili tong walang kibo habang nakaupo sa unang baitang ng hagdan. Napapansin niyang ilang araw na tong matamlay tuwing galing eskwela. Tatanungin niya si Syra ay wala din tong masagot sa kanya. Anak, may problema ka ba? Are you feeling well? Nanatili itong nakayuko habang yakap nito ang mga tuhod. August, hindi niya napaghandaan ang pag-angat nito ng tingin na namumula ang mga mata. Hindi agad siya nakapagsalita at nanatili ang tingin dito hanggang sa bigla tong pumalahaw ng iyak. Taranta niya tong nilapitan at kinarga. Kahit may kabigatan na to, ay hindi niya yon alintana. Anak, what's wrong? May masakit ba sa'yo, ha? I miss my best friend. Palahaw nito. Hinaplos niya ang likod nito at pilit na pinapatahan. Why? He's absent? He's too old for school, Mama. Dinala niya to sa sofa at kinandong. Pinahid ang nag-uunahang luha nito. What do you mean he's too old for school? He's not your classmates? No, Mama. It's been days. Saka ito pumalahaw ulit. He said he will be back, but he didn't. Tahan na, baby. He will be back, okay? He just busy. Pag-aalo niya dito. Syra, halika nga dito. Ate? Humahango sa sambit nito na makalapit. May kinakausap pa tong si August sa labas? Wala ka bang nakikita kapag sinusundo mo siya? Sunod-sunod niyang tanong. Wala po. Tanggi nito. Tuluyan na siya nag-alala nang pumalahaw pa to lalo ng iyak. Kailangan niyang makausap ang guro nito. Kung hindi nakikita ni Syra ang lalaking sinasabi nitong best friend, marahil isa sa mga teacher ang tinutukoy ng bata. Ngunit bakit wala to doon? Dahilan ng pananamlay ng kanyang anak. Does your teacher know him, darling? Umiling lang ito habang sumisinghot. Buntong hininga na lang ang naitugon niya at bigong tumingon kay Syra na nakangawitin at hindi alam ang gagawin. Hindi maalis sa isip niya ang tinutukoy ni August na kaibigan nito. Bakit masyadong attached dito ang kanyang anak? Gusto man niyang baliwalain ang misteryosong kaibigan ng anak ay hindi niya magawa. Lagi siyang inaatake ng agam-agam. Paano kung may nakikipaglapit sa anak niya at may balak na masama? Si Syra, kilala niya to dahil naging yaya na to ni August simula pa sa pagiging sanggol. Ngunit paano kung sa kabila ng lahat ng kabutihan niya dito ay magawa pa rin itong gumawa ng masama laban sa kanyang anak? Paano kung itong kasabot ng sinasabi ni August na best friend dito? Hindi siya naniniwalang wala tong alam dahil araw-araw itong magkasama at si August. Dahil sa kaparaningan ay hindi na masyadong nakafocus sa trabaho. May pagkakataong palihim siyang sumusunod kay Syra kapag tantyado na niyang oras ng pagsundo nito kay August. Ngunit wala naman siyang napapansing kakaiba. Ilang araw niyang ginawa yon hanggang sa mapanatag na siya at sa isip ay humingi na ng pasensya kay Syra dahil napag-isipan niya to ng hindi maganda. Marahil nga isa sa mga guro doon ang tinutukoy ng kanyang anak. Ngunit isang umaga, kakarating niya pa lang sa kumpanyang pinapasukan ay tumawag ang school nurse sa kung saan pumapasok ang anak. Hindi na siya nagdalawang isip na umabsent sa araw na yon. Lalo pa at narinig niyang dumugo umanong ilong ng anak niya dahil sa pakikipag-away.
Halos sigawan na niya ang driver ng taxi dahil sa pagmamadali. Ang school ni August ay lakarin lamang mula sa kanilang apartment. Ngunit may kalayuan mula sa kanyang trabaho. Sa sobrang taranta niya, ay hindi na niya pinagkaabalahang kunin pa ang sukli nang dumating siya. Halos takbuhin niya ang school clinic nang papasukin siya ng security guard. "Mama!" Tawag nito agad na maabutan niya to sa clinic na nilalagyan ng plaster ang gilid ng ilong nito. "Anak!" Agad niyang sambit. Biglang nag-init ang kanyang mga mata nang makita ang pamamaga ng mga mata nito dahil sa pag-iyak. Ang nurse naman iniligpit nito ang ginamit para sa paglinis ng sugat ni August. "Ano bang nangyari, miss?" Naluluhang tanong niya habang mahigpit na yakap ng anak at hinahaplos ang ulo nito. "Nakipag-away daw po, ma'am. Hindi daw po agad na paghandaan ng advisor, bigla doon tinusok ni Harley ang ilong niya gamit ang bagong pinatalas na lapis. Alam mo ng mga bata, nagtatalo. Hintay mo na lang saglit si Miss Jasmine. Babalik din yun kasi pinatawag din ang nanay ni Harley." Tumango lang siya bilang tugon. Narinig nilang bumukas ang pinto. Halos magkasabay lang sila ni August na tumingin sa gawin niyon. Kasabay ng panlalamig ng kanyang kalamnan at paninigas ng kanyang katawan. Hindi siya agad nakahinga lalo na makasalubong ang tingin nila ng bagong dating. "Best friend!" Puno ng galak na sigaw ni August. Gimbal at pagkabahala ay naglaho sa kanyang pakiramdam. Higit sa lahat takot. "Best friend?" Halos pabulong na lang na tanong niya. Nag-aakusang tiningnan niya si Marco, ngunit wala siyang nagawa nang biglang kumala sa pagkakayakap sa kanya si August at tinakbo ang kinaroroonan ng binata. Dumiretso ang tingin niya sa taong nasa likod nitong advisor ni August. Nagpapasensyang tumingin to sa gawin niya. Ibig sabihin, sa kabila ng panginginig ng kalamnan, ay nagawa niyang ibuka ang bibig. "August?" Matigas ang boses niyang tawag dito. "Let's go home." "Mama, please!" Naalala niyang araw na pumalahaw to ng iyak dahil sa pangungulila nito sa lalaki. At hindi malayong mangyari ulit yon dahil sa itsura nitong nagpapaawa. "Alexandra," ang tanging nasambit ni Marco. Matagal lang tong nakatitig sa kanya. Kung hindi siya aalis sa harap nito, ay bibigay na siya. Biglang nagdilim ang kanyang paligid. Pakiramdam niya, pinagkaisahan siya ng mundo. Mabilis ang galaw na tinungo niya ang pinto at lumabas. Sa kanya na pagtantong nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Humugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili. Gaano katagal na ito nakikipaglapit kay August nang hindi niya alam. Ang anak niya, nakita niya kung gaano kahigpit ang yakap nito sa lalaki. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. "Alexandra?" Tawag mula sa kanyang likuran. Nabuhay ang puot niyang nararamdaman para dito. Galit niya itong nilingon. Mabuti na lang at hindi nito kasama si August. "How dare you, Marco? How dare you?" Naiiyak niyang wika. "How dare you to get near him behind my back? Hindi pa ba sapat na inayawan mo na siya noon? Ngayon nakikipaglapit ka sa kanya para ba tanggap na tanggap mo siya? Anong karapatan mo makapaglapit sa anak ko? Anong karapatan mo?" "Alexandra, he's my son too." Malumanay na wika nito na ikinatawa niya ng pagak. "Wow ha? Kailan ka pa natuto magsalita ng ganyan? Kailan ka natuto magpakumbaba? It's not you, Marco. You are mighty, and you will never be sound like you're begging. The day you rejected him, you're no longer his father. And please, stay from him. You don't deserve him, Marco. An animal like you don't deserve a sweet boy like August." Hindi ito nakaimik at namumula ang mukhang nakatitig lang sa kanya. Hindi marahil inaasahan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang luha
at akmang babalik na sa loob na magsalita ito. August need a father, Alexandra. You know the reason why? He fought with his classmates because he got bullied for being a fatherless. Tell me, Alexandra, alam mo ba kung anong pinagdadaanan niya araw-araw dito sa eskwela habang ikaw busy ka sa trabaho? Lalong tumiim ang bagang niya. Nilingon niya ito. Inilang hakbang ang kanilang pagitan at walang prenong inundayan to ng suntok. Hindi ka pa rin nagbabago. Kasalanan mo kung bakit siya lumaki na wala ka. Marco, gumising ka. Kasalanan mo lahat. Narinig mo ko? Kasalanan mo lahat. Sapo ang panga nito at halatang nagulat sa pagiging bayolente niya. I know, and I'm sorry. You're sorry? Bullshit! Hindi na niya napigilan ang sarili at minura ito ng minura. Wag ka na ulit magkakamaling lalapit sa anak ko, Marco. Baka hindi kita masantot mapatay kita. Bago siya bumalik sa klinik, kinalma niya ang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita sa anak ng ganun ang itsura. Kailangan niyang ilayong anak mula dito. Nang makapasok sa loob, ay malungkot na mukha ni August ang sumalubong sa kanya. Mama, can I stay with my best friend for a while? Parang dinaklot ng malaking kamao ang kanyang dibdib sa nakikiusap na boses nito. Ang malungkot nitong mga mata. Can I? Anak, tanging nasambit niya. Naagaw ng kanyang pansin ang tikhim ni Miss Jasmine. Miss De Jesus, may I have a word with you? Kasama na rin ng ina ni Harley. Malakas siyang bumuntong hininga. Kailangan ba ngayon na isettle, ma'am? Pwede bang sa ibang araw na lang? Miss De Jesus, nandito na rin lang kayo. Bakit di na lang natin ayusin na? Si August pwede muna siguradong iwanan kay Mr. Robles. Isa pa yun sa gusto niyang isambot sa guro. Bakit dito tinotolerate ang estrangherong tao na makikipagkibigan sa kanyang anak? Alam mo bang pwede kitang kasuhan, Miss Jasmine? Bigla niyang nasabi. Bakit mo kinonsinti na makipaglapit at makipag-usap ang anak ko sa isang estranghero without my consent? Alexandra, saway ni Marco, nakasunod na rin pala to sa kanya. Excuse me, sir, but with all due respect, I don't tolerate my son to be friends with strangers. Miss Jasmine, I will talk to you some other time. August, let's go home. Sabay abot sa kamay ng anak at inakay to palabas ng klinik. Nasa tapat na sila ni Marco nang bumitaw ito ng nakakabasag pusong hikbi. Parang hindi na sila matagal pa roon ay binuhat na niya ito. Ngunit nanatiling nakasunod sa kanila si Marco. Alexandra, please. Nakikiusap na boses nito. Lalo lamang lumakas ang hikbi ni August. Nakakakuha na rin sila ng pansin sa nadadaan ng mga classroom dahil sa pag-iyak ng anak at ang pagtawag nito kay Marco. Smarty Pants, don't cry please. Kausap nito kay August. I just want to be with you, even just for a while. Humihikbing wika ng anak. It's been a long time. I just want to hug you tight, Mama. Please. Sunod-sunod na luha ang kanyang binitawan. He will visit you, anak, but for now, we need to go home. Will you visit me in our house, my best friend? Inosenteng tanong nito. Bahagya na tong tumigil sa pag-iyak at pagsinghot-singhot na lang. If your mama will let me, is it fine with her? Mama, is it okay? Wala sa loob na tumango siya. Okay, anak. Tanging naisagot niya. Nang makarating sa labas ay pumara agad siya ng taxi. Hindi na niya pinagkaabalahang lingunin pa si Marco. Baka lalo lang niya tong kamuhian
at hindi niya mapigilan ang sariling batuhin to ulit ang masasakit na salita. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon. Ang makita si Marco ay pinakahuling bagay na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Ang puot na nararamdaman niya dito, hindi niya alam kung mawawala pa. Kung gaano siya naghirap habang nagbubuntis, kung paano siya nahihirapang sagutin ang mga tanong sa kanya kung nasaan na bang ama ng kanyang anak. Mas mabuti na sigurong walang alam ang lalaki na buntis siya dahil hindi siya masasaktan ng ganito. Hindi namin tatangging napamahal na ng lubos si August kay Marco. Halos buong araw itong binibida ng anak sa kanya at hindi siya makapaniwalang sa loob ng mahabang panahon ay nakikipaglapit pala to kay August. Paano nito nagawang bilugin ang ulo ng kanyang anak? Mama, I'm happy. I'm happy that he showed up. I miss him so badly. Pilit siyang umiti dito. Kahit na ayaw na sana niyang laging bukang bibig nito ang lalaki, ay hindi naman niya kayang putulin ang kasiyahan nito sa mukha. You love him? Pangungumpirma niya. Tumango ito, sabay ngiti. Ngiting hindi kailanman mabibili ng sino man. Sino ba siya para supilin na kaligayahan nito? Higit na nais ng isang inang makitang masayang kanilang anak. Ngunit paano kung masasaktan lang to sa huli? Paano ba niya sasabihin dito na ang best friend niya siya ring ama nito? Mas mahal mo pa kaysa kay mama? Mahal ko po kayo pareho. Can he come here tonight? Anak? Nangihina ang loob na sambit niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito na hindi pwede. Pinalitan niya ang plaster nito sa ilong at hinayaang maglaro. Pilit niyang iniignora ang hiling nito kahit kapalit niyon ay 10 saksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya na pagod siya ngayong araw kahit wala naman siyang ginawa. Hindi na siya bumalik sa trabaho kahit na pwede siyang pumasok. Sigurado siyang hindi rin siya makakatrabaho ng maayos dahil sa bigat na kanyang dinadala sa dibdib. Bakit ngayon pa? Ngayon pa na ayos ang buhay nila ni August. Napapidlag na lang siya nang tumunog ang doorbell. Ngunit wala siyang lakas na tumayo. Hinayaan lang niyang mag-ingay yun ng mag-ingay hanggang lumapit na mismo si Syra at ito na ang lumabas para sinuhin ang tao sa labas. Napukunot ang kanyang noo. Nang pagbalik nito'y may bitbit itong box. Mas lalo pang napukunot ang kanyang noo nang maayos na nakatali ang pink na ribbon doon. Ano yan? Delivery daw po sa inyo, ate? Sagot ni Syra. Bakit mo tinanggap? Baka may anong laman yan? Nahintakutang tanong niya. Alugin mo nga. Po, baka po bomba, ate Ana. Tiyak sasabog. Anong bomba? Bakit naman tayo hatiran ng bomba dito? May kaaway ba tayo? Nanlalaki ang matang litanya niya. Ate, ikaw na lang kayang umalog. Alugin mo na. Pamimilit niya dito. Nginig pa ang kamay nitong sinunod ang sinabi niya. Wala naman pong maalog Akin na nga. Aniya. Nang iabot nito sa kanyang naturang bagay, ito malilis na ito ng alis. Napapailing na lang siya. Minsan sinabihan niya itong magpatuloy sa pag-aaral, ngunit ayaw naman ito. Nahihiya na daw papasok sa eskwelahan dahil sa edad. Nang tuluyan ng mabuksan ang box ay wala sa loob na napasinghap siya, kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha.